Nasaan na tayo, Noah? Ani Meredith nang bumaba sila ng kotse ng binata at tumantong sa isang baybayin na maraming nakaabang na lansa. Pupunta tayo sa Isla Matubig, Meredith. Doon natin makikita ang mga nagsasabing magulang mo. Sagot nito habang inaalalayan siya nitong maglakad sa mabatong daan papunta sa hilera ng mga lansa. Sa hindi kalayuan nakaabang naman ang sa tingin niya may-ari ng mga iyon. Nilapitan na isang matabang lalaki si Noah. Boss, saan bang punta nyo? Maangas itong tanong. Kinabahan siyang bigla dahil dayo lamang sila sa lugar. Baka kulusunadahin sila dito at wala silang kalaban-laban. Papunta kami sa Isla Matubig, pare. Saan ba kami pwedeng sumakay para pumunta doon? Ani ng binata na nakangiti ng bahagya sa lalaki. Anong gagawin nyo doon? Delikado sa Isla Matubig. Maraming nagtangkang pumunta doon ang hindi na nakabalik. Dagdag pa ng lalaki na hindi niya malaman kung nananakot lamang o may bahid ng katotohanan ang sinasabi. Nagkatinginan sila ni Noah. Seryosong binata at hindi niya kayang basahin ang nasa loob nito. Hindi niya tuloy matukoy kung kinakabahan din to o ano. May hanapin lang kaming tao, pare. Baka pwede mo kaming samahan papunta doon. Matagal tinitigan ng lalaki si Noah bago to sumagot. Sige, pero wag niyong sabihin na hindi ko kayo binalaan, ha? Sumunod kayo sa akin. Anang lalaking walang kangiti-ngiti sa labi. Noah, natatakot ako. Paano kung totoo yung sinasabi niya? Paano kung di na tayo makauwi? Unti-unti na siyang nilalamon ng kaba at kung siyang masusunod, hindi na lang siya tutuloy. Baby, huwag ka mag-alala at kasama mo ko. Hindi kita pababayaan. Hinawakan nito ang isang palad niya at bahagyang pinisil iyon. Ayaw mo bang tuklasin kung totoo o hindi na iba ang mga magulang mo? Gusto ko, syempre. Walang gatol niyang sagot. In that case, wala tayong choice kundi ang pumunta sa Isla Matubig. Halika na, baka magbago pang isip na maghahatid sa atin. Hinila na siya ni Noah papunta sa lansa, kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang magpatianod. Ano nangyayari? Bakit? Tarantang tanong ni Meredith nang mabuwal sa harap nila ni Noah ang may-ari ng lansyang inarkila nila papunta sa Isla Matubig. Mas lumala ang takot na kanyang nararamdaman. May bumabaril ho sa atin. May tama ako. Hirap na sabi nito habang sapo ang may tama ng balikat. Shit! Napamura si Noah na walang ibang choice kundi ang pumalit sa lalaki sa pagkontrol sa lansya. Ha? Buhat sa lalaki na pilitan siyang lingunin ang kasunod nilang lansya na kinalululanan ng ilang lalaking armado ng matataas na kalibre ng baril. Bigla ang paggapang ng kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Sabi na nga ba niya tamang sinasabi ng may-ari ng lansya kanina. Dapat hindi na sila tumuloy dahil nagpapaalala to na delikadong pumunta sa lugar na pakay nila. Malayo pa ang pagitan nito sa kanila, ngunit sa tuloy na oy posibleng abutan sila. God, anong gagawin natin, Noah? Gusto niyang umiyak dahil sa matinding takot. Ayaw pa niyang mamatay lalo pat di naman siya nakapagpaalam sa kanyang mommy at daddy. Don't panic. Gagawin kong lahat para makaligtas tayo sa kanila. Ani Noah na mabuti na lamang mukha marunong mag-operate ng ganong klaseng bangka. Mas binilisan nito ang patakbo at paisi-isi ang ginawa nito para mailagan ang umuulang bala sa kanilang likuran. Kuya, sino ho bang mga yun? Nagawa pa niyang itanong sa harapan na hirap ng may-ari ng lansya na nooy nakadapa na sa sahig. Hindi ko alam, ma'am. Basta bigla na lang sumusulpot ang mga yan kapag may mga dayo na gustong pumunta sa Isla Matubig. At isa lang ang sigurado ko, hindi nila tayo bubuhayin. Ani pa ng lalaki kaya mas lalo nadagdagan ang kilabot niya. Ngunit mas mabilis pa rin ang humahabol sa kanila. Malapit na sila, Noah! Ha? Tarantang bahagya itong lumingon sa may gawing likod. Wala na tayong ibibilis pa, Meredith. Kung di tayo titigilan ng mga yan, kailangan nating lumaban. Come here, baby. Hawakan mo yung manibela. Faster, baby. Hindi pa man niya iyon ganap na nahahawakan, binitawan na iyon ni Noah. Kagad nitong hinugot ang caliber 45 na nakasukbit sa holster na nasa loob ng jacket nito. Sa pulsa noo ang lalaking akmang magpapaputok na naman sa kanila. Leche, tinamaan si Gaspar. Sigaw ng isa pa. Barilin niyo na sabay-sabay. Utos ng maitim na lalaki sa lahat. Sabay-sabay ngang nagpaputok ang mga ito. Nakatalikod may alam niyang nakipagsabay ng putok si Noah sa mga ito, ngunit hindi rin lingid sa kanya na mas marami ang mga to kaysa sa kanila. Narinig niyang sumigaw si Noah. Nang lingunin niya ito'y nakita niyang may tama ito sa likod at maya-may bigla na lang itong bumagsak sa sahig. Noah!
Dahil sa tarantang lumukob sa kanyang sistema, tuluyang nabitawan ni Meredith ang manibela para daluhan ng binata. "Ma'am, babangga tayo!" Anang laking kasama nila na bakasang takot sa muka at tono. "No!" Kitang-kita niya ang pagbangga ng lansa sa malaking batong nakaharang sa daraanan nila. Akwang aabutin niya ang manibela ng may sumigid na kirot sa kanyang braso at balikat. "May tama din ako," anas niya. Kasunod noon ang unti-unting paglapit ng lansyang sinasaka nila sa malaking bato at anumang oras ay nakatakda ng bumangga roon. "No!" Lumikha ng mataas na pagsabog ang pipingkian ng bakal at malalaking bato sa bahaging iyon ng karagatan. "Pare, malas yata tayo ngayon ah," wika ni Banjo kay Jack na muling inihagi sa tubig ang malaking lambat. "Okay lang yan, pare. Hindi naman araw-araw ay swerte." Kaswal ng wika ng binata na hindi kababakasan ng pagkainip. "Ayoko na yata. Ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Naantok na ako eh." Hirit pa ng mainiping si Banjo. "Mauna ka na, Banjo. Magbabaka sakali pa ako. Wala naman akong gagawin sa bahay pagdating ko. Isa pa, sayang din. Baka mamaya dumating na ang langkad ng mga isda." "Kago. Hindi ko naman nobeng yung si Alice, no?" Natatawang sabi niya. "Ang pananalita niya sa mga kadalagahan sa atin, may unawaan na raw kayo. Natatakot tuloy dumikit sa yung mga babae dahil sa takot kay Alice. Alam mo naman ang isang yun. Saksakan ng taray. Hayaan mo siya. Total wala namang akong interes sa ibang kadalagahan sa atin. Istorbo lang yan eh." "Sus, ang sabihin mo, masyado kang mapili. Sa bagay, may karapatan ka rin naman. Sa ating lugar, alangan ng isang katulad mo. Kahit pa nga sabihin na kayo manggi ang balat mo, sa mukha at taas, anong panama sa'yo ng mga artistang sikat sa Maynila?" Ani pa ni Banjo na palaging gano'n ang sinasabi kapag seryosong usapan nila. "Manong, umuwi ka na nga. Bubulahin mo pa ako eh. Lalo tuloy tayong minamalas." Kunway pagtataboy niya rito. "Naku, bahala ka na nga. Sige, mauna na ako sa'yo." Yun lang at pinaandala nito ang bangkang dimotor pabalik sa islang pinanggalingan nila. Siya naman muling tinantang ang lambat na inihagis niya kanina para alamin kung may huli na. Ngunit kagaya kanina, walang laman ang kanyang lambat maliban sa ilang maliliit na isda. Ang mabuti pa, lumipat ako ng pesto. Pinaandar niya ang motor ng kanyang bangka hanggang makarating siya sa mas malalim na bahagi. Matapos patayin ng motor ng kanyang bangka, akmang iahagis niya ang kanyang lambat nang matigilan siya. "Ano yun?" Pilit niyang inaaninaw ang malaking bulto ng kung ano-ano na natamaan ng liwanag, dala ng ilawang basag. Taong nakayakap sa tabla? Nagising na siya. Sa naglayag na diwa ng babaeng nakahiga sa papag, nayari sa kawayan, narinig niya ang barutonong tinig na iyon. Gusto niyang idilat ang mga mata, pero tila may pagkit ang mga iyon at hindi niya maidilat. "Miss?" Ulit nitong muli. Umungol ang babae. Gusto niyang makita ang may-ari ng tinig na iyon. "Huwag ninyong biglain. Baka mahilo siya kapag biglang nagmurat ng mga mata." Wika ng isa pang lalaking halatang mong may edad na. "Nauuhaw ako." Anas ng babae na bahagya lamang na nakadilat. "Tubig! Bigyan niyo ng tubig!" Sigaw ng matandang babae. Kasunod niyon ay may bibigay ng hakbang. "Eto, uminom ka!" Muling wika ng bariton ng boses. Naramdaman niya ang matatag na pag-alalay sa kanya ng malalaking bisig upang bahagya siyang makaupo. Binukan niya ang bibig para makainom bagamat hindi pa rin siya makadilat ng husto. Maya-maya umiling na siya. "Sige, mahiga ka na ulit." Marahang tanong lamang ang itinugon niya, pero parang ayaw niya pa ring matulog. Gusto niyang makita ang may-ari ng tinig na yon, ngunit pakiramdam niya umiikot ang mundo. Hanggang sa muli siyang mawala sa karimlan. "Jack, ikaw munang bahala sa kanya ha. Hindi kasi po pwedeng di ako pumunta kina Mrs. Torres. Magagalit yun at baka magpalabas sa iba." Wika ni Aling Martha ng umagang iyon sa anak na si Jack. "Oho, pero yun ho bang di na kayo naglalabada? Sana'y nagpapahinga na ho kayo sa bahay. Kaya ko naman hong kitain ang pangailangan natin dito sa bahay ha." Nailing na wika ni Jack habang dinadampian ng maligamgam na tuwalya ang muka at noon ang babaeng wala pa ring malay na nakahiga sa papag. "Ay nako anak, lalo kong manghihina kapag naglagi ako sa bahay. Isa pa, malaking tulong sa akin ang kinikita ko.
Madali ako makakaipon para makabili ng bangkang mas malaki. Alam ko naman noon mapapangarap yon, hindi ba? Walang nagawa sa Jack, kundi ang mapabuntong hininga. Sa bagay nga ho, at para din ho sa atin yon, biruin ninyong po pwede na kaming pumalaot sa mas malayo kapag mas malaking bangka ang dala ko at mas marami akong maiuwing huli. Oo, o siya, ako'y aalis na ha, bahala ka na sa kanya. Oho. Nang makaalis na si Aling Marta, muling ibinalik na Jack ang paningin sa mukha ng babaeng nakahiga sa papag. Sino kaya siya? At bakit marami siyang sugat? May mga tama pa ba ng bala sa katawan niya? Pero kahit na may pasa ang mukha ng babae, hindi nakaligtas sa panin ni Jack na napakaganda nito. Para siyang Diyos ang natutulog, ang kinis ng kanyang balat, para nakakayang hawakan ng kamay kong may kalyo. Napabuntong hininga si Jack sa isiping iyon, ngunit tila naman tuksong tila may nagbubulong sa kanya na lamang haplusin ang mukha nito. Hanggang matagpuan niyang sariling marahang pinararaanan ng likod ng palad ang bahagi ng mukha ng babaeng walang galos. Ang mga labi niya, natural na mapupula kahit bahagya pa lang siyang pinagbabalkan ng kulay. At ayaw man ng binata, may nabubuong eksena sa kanyang isip. Nakalapat daw ang mga labi niya sa mga labi nito. Naiiling na iniwas ni Jack ang paningin sa mukha ng babae, ngunit tila naman may mumunting tinig na nanunulsol sa kanya. Bakit di mo ako halikan? Dampi lang naman. Tudyo ng isang bahagi ng kanyang utak. Isang pagsasamantahan iyon. Parangal ng kanyang konsensya. Halik lang naman. Dampi lang. Hindi mo naman siya hahawakan at gagalawin. Patuloy sa pansulsol ang kanyang utak. Napailing na lamang si Jack kalaunan. Maya-maya'y marahan niyang dinukwang ang mukha ng babae. Isang mabilis at banayad na halik sa mga labi nito ang kanyang ginawad. Pasensya ka na ha. Hindi naman ako masamang tao. Talaga lang nakakatuksong dampian ng halik ang mga labi mo. At pinilit na lamang niyang pagkasyay ng sarili sa pagtitig sa mukha ng babae. No! Napabalikwas ng bangon si Jack mula sa upuang kawayan nang marinig niyang sumigaw ang babaeng nakahiga sa papag. Hindi niya namalay na katulog na pala siya sa kalapit na upuan nang hinihigaan nito. Dali-dali siyang bumangon para daluhan ng babae na nooy ganap nang nakabangon. Miss, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalalang tanong niya rito. Ha? Napatitig to sa mukha niya. Ilang sandalitong nawalan ng kibo at nakatitig lamang sa kanyang mga mata. Sino ka? Pawisan at tinihingal nitong tanong. Ako si Jack. Bagya itong nginitian. Hindi niya alam pero pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng babae. Ikaw, sino ka? At anong nangyari sa'yo? Ha? Muling napaawang ang bibig ng babae. Ilang sandaling nawalan mo rin ng kibo at sawari niya nag-iisip ng malalim. Pagkaway umiling. Anong... Hindi mo alam kung sino ko? Anito na ikinagulat niya ng husto. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin. Kasunod nooy napasa po ito sa noo na babalutan ng puting tela. Napangawi ito kasunod ng paghilot na sa magkabilang sentido. Anong problema, miss? Ang ulo ko, parang binibiyak sa sakit. Ha? Ang mabuti pa mahiga ka na ulit. Akmang aalalayan niya ito ulit pero iniiwas ito ang braso. Wag! Bakit? Bahagyang kumunot ang noon niya dahil takot at takot ang itsura ng mukha nito. Hindi kita kilala. Ilang saglit pang napatitig siyang muli sa mukha ng babae. Ah, ang ibig mong sabihin natatakot ka sa akin? Kasi, huwag kang matakot. Ako ang nakakuha sa'yo na lulutang-lutang sa tubig habang nakapa sa isang tabla at walang malay. Marami kang sugat sa katawan. May tama ka ng baril sa balikat at sa braso. May sugat ka rin sa noo na tila ba nauntog o humampas sa matigas na bagay. Marahil yun din ang dahilan kung ba't naging ang sarili mo hindi mo kilala ngayon. Tama ng baril? Tila hindi makapaniwala nitong sabi. Oo, mabuti na lang nga may doktor sa center. Siya nagtanggal ng bala sa katawan mo. Ilang araw ka ring walang malay at inaapoy ng lagnat. Kami ng inang mo ang mag-aalaga sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, ipanatag mong loob mo. Mabubuting tao ang nakatira dito at walang mangyayaring masama sa'yo. Pasensya ka na. Tila nahihiyang sabi ng babae. Wala na yon. Ang mabuti pa ay paghahanda na kita ng pagkain. Ilang araw lang tulog kaya sigurado gutom na gutom ka na. Salamat. Lumabas siya sandali para ipagsandok ng pagkain ang babae.
Pagkaway bumalik ng silid nito para alalayan siyang kumain. Tumayo at lumakad papunta sa kusina. Pasensya ka na sa pagkain namin dito ha. Hindi ko alam kung kumakain ka niyan pero yan lang kasi meron kami ngayon. Aniya na ang tinutukoy ay ang sinabawang isdang tamilok na nakahain sa mesa. Sa kutis pa lang kasi ng babae, alam niyang dito kagaya nila na halos araw-araw isda ang ulam. Halata na may kahit sa buhay kahit naisip niya, baka hindi to kumakain ng magantong klase ng pagkain. Tipid nang umiti ang babae pagkuwan. Naku, ayos lang yan. Salamat. Kumain ka na rin. Anyaya niya rito sa kanya na nakaupo nito sa mesang kawayan din. Sige lang, kumain na ako kanina. Aniya, kaya nag-umpisa na itong kumain. Tahimik na pinanonood niya ito habang sumusubo. Ewan niya pero maging ang paraan ng pagkain ng babae, hinahangaan niya. Natural na natural iyon at walang halong kaartean, lalo't alam nitong may nanonood dito. Sa huli napangiti siya nang maubos itong kanin na nilagay niya kanina sa plato nito. Gusto mo pa ng kanin? Tama na busog na ako. Nakangiti nitong sabi pagkatapos. Tumayo ito at akmang liligpitin ng pinagkainan pero sinansara niya ito sa balak. Ako na dyan, matulog ka na muna ulit. Ipapasundo ko kay inang mamaya ang doktor sa center. Baka may masabi siya tungkol sa karamdaman mo. Salamat ulit. Maraming salamat ho, Aling Marta. Ay nako ineng, huwag ka sa akin magpasalamat. Ang anak kong si Jack ang nakakita sa'yo sa laot habang nangingisda siya. Siya rin nag-alaga sa'yo habang wala ka pang malay at nagpapagaling ka ng mga sugat. Ako kasi namamasukan sa bayang Labandera kaya hindi ka masyado naasikaso. Bahagya niyang sinulapan sa Jack na kasara nila sa paghahapunan. Minsan pa niyang namasdan ang gwapo nitong kaanyuan na hindi nagawang ikubli ng mahaba at kulutan nitong buhok kaya hindi na mahaba nitong balbas at bigote. Salamat talaga, Jack. Nauutal pang wika niya rito. Siya nga pala, nakausap ko si Dr. Edgar. Siguro daw may temporary amnesia ka kaya hindi mo maalalang nakaraan. Pero sabi niya mawawala din daw yon. Siguro raw na trauma ka lang sa kung anong naging karanasan mo sa karagatan. Ganun ba? Malungkot niyang sabi. Naisip niyang marahil ganun nga. Kahit anong pilit kasing gawin niya sa pag-aalala sa kanyang nakaraan, walang kahit isang detaling pumapasok sa kanyang isip. At kapag pinilit naman niyang alalahanin, sumasakit lang na masakit ang kanyang ulo. Oo, kaya wag kang magkikilos dito sa bahay. Kapag magaling na mga sugat mo at pwede ka nang bumiyahe, dadaling kita sa kabayanan para makapag-report sa pulisya. Bahagya siyang nakaramdam ng kakaiba dahil sa sinabi nito. Pulisya? Para ano? Para siguradong wala kaming pananagutan sa'yo. Baka mamaya hinahanap ka ng pamilya mo at malamang narito ka sa poder namin malintikan pa kami? Bakit naman kailangan pang... Kasi nga, may tama ka ng bala. Ibig sabihin nun may bumaril sa'yo. May mga kalaban ka. Saglit siyang natigilan. Oo nga pala. Bakit nga ba may tama ako ng bala? Ano nga palang itatawag natin sa kanya habang hindi pa natin alam ang kanyang pangalan? Singit na tanong ni Aling Monang. Tawagin na lang muna natin siyang Gracia, Inang, ani Jack. Tao po, magandang gabi ho. Anang tinig ng isang babae mula sa labas ng bahay. Oh, nariyan yata si Alice. Pagbuksan mo nga anak, ani Aling Marta sa binata. Napahalakak si Jack. Anak, pakirapan mo ng maayos. Mabait naman si Alice ha. Ano pa nga bang ginagawa ko, Inang? Naiiling na binuksan ni Jack ang pintuan. Magandang gabi sa'yo, Jack. Masiglang wika ng babaeng bumungad sa pinto. Magandang gabi rin sa'yo, Alice. Napasyal ka? Oo. Nagluto kasi ako ng tinolang manok na Tagalog. Eto, dinalhan kita. Ang inang mo, nariyan ba? Natigilan ang babae na bahagyang sumungaw sa loob ng bahay. Nagtama ang mga mata nila ng babae. Nagising na pala siya? Bigla ay parang nainis itong sabi. Oo, halika, pasok ka. Napilitan sa Jack luwangan ang bukas ng pinto. Siya nga pala, Aliad, Gracia ang itatawag namin sa kanya pansamantala. Talaga? Aba, may pangalan na rin pala siya. Himig sarkasmo ang babae, bagamat nakangiti ito. Oo, pangalan yun ng lola ko. Halika't dumulog ka muna at saluhan mo kami sa paghahapunan. Anyaya ni Aling Marta sa babae. Ay, wag na ho. Dinala ko lang ang ulam. Aalis na rin ho ako. Bumaling kay Jack ang babae. Jack, pasyal ka naman mamaya sa bahay. Kwentuhan tayo.
Namumungay pa ang mga mata nito nang tumitig sa binata. Titingnan ko, tatahiin ko pa kasi ang lambat ko eh. Nakangiting sabi ni Jack. Sus, ikaw naman, lagi ka na lang may dahilan. Maarteng umirap sa binata si Alice. Ayaan mo, sa sunod pipilitin kong makapunta sa inyo. Bahala ka lang ha. Sa Lunes birthday ko, punta ka. Siguro abala ka lang sa pag-aalaga sa bisita ninyo ngayon. Isang pailalim na tingin ang ibinigay nito sa kanya pagkatapos magsalita. Alice, sige, aalis na ako. Bago ito tuluyang tumalikod, isang matalim na tingin pa ulit ang binigay nito sa may gawi niya. Pasensya ka na sa kanya, Gracia. Hinging paumanhin sa kanya ni Aling Marta. Wala ho yun. Totoo namang naabala ko kayo at ang nobyo niyang si Jack na kayo kong wika niya. Nako, hindi nobyo ni Jack yon. Natatawang sinulapan ni Aling Marta ang anak at umupo ng muli sa bangko. Iniiwasan nga niya ang babaeng yon dahil, Inang, kumain na ho tayo. Putol ni Jack sa madulas na pagkukwento ng ina. Natahimik naman si Aling Marta na waring bahagya pang napahiya, ngunit sa sarili ay lihim na napapangiti si Gracia. Akala ko, nobyo niya ang babaeng iyon. Mabuti naman at hindi naman pala sila bagay. Mukhang maldita yon ha. At ang gwapo ni Jack para sa kanya. Lihim niyang sinaway ang sarili sa papaminta sa babaeng kakaalis lamang, bagkos ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkain. Armando's POV. Ilang sunod-sunod na gabi siyang hindi nakakatulog. Nag-aalala siya na hindi naman pala kay Jonah napunta si Meredith. Nakausap na niya ito at sinabing matagal-tagal na itong hindi nagkikita at ang dalaga. Maging ang mga magulang nito ay walang ibang alam na pa pwedeng puntahan ng anak dahil lahat ng kamag-anak ng mga ito nasa malayong lugar. Mula sa kinihigang kama, bumangon siya at tumayo. Dumungaw siya sa veranda ng kanyang silid. Pasado alaw na madaling araw ang oras nang tingnan niya ang wall clock. Ilang gabi na rin siyang ganito. May mga pagkakataon pa nga na naiiyak na lamang siya kapag naiisip ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa kanila ni Meredith. Naisip niya madalas, karma kaya niya ito dahil minahal niya ang kakambal ng asawa niya? Mula sa ibaba ng mansyon, napatingin siya sa malayo. Mamaya, makikipag-usap na naman siya sa private investigator na kinuha niya para hanapin ang pinakamamahal. Pupunta rin siya sa bahay ng mga magulang ni Meredith para alamin kung may lead na ang mga ito. Nasaan ka na, sweetheart? Miss na kita. Bulong niya sa isip. Ilang minuto pa nga siyang namalagi roon. Nag-isip kung saan niya po pwedeng hanapin si Meredith. Pabalik na siya sa kama nang mag-ring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya yung kinuha at nabuhayan siya ng loob nang makitang ang private investigator niya ang tumatawag. Hello, Marvin. Kamusta? Sinabi niya ritong wag mahihiyang tawagan siya kahit pahating gabi kapag nakakita ito ng lead kung nasaan si Meredith. Pasensya na kung alanganin yung tawag ko, Mayor. Mula San Fabian, sumakay ng bus papuntang Maynila si Miss Meredith. Bumaba siya ng terminal sa Quezon City at doon sinundo siya ng isang lalaking nagngangalang Noah. Wala pa akong lead kung saan sila nagpunta. Pagkatapos pero I can assure you na malalaman natin ang kinaroroonan nila. Anito sa kabilang linya. Nakahinga siya ng maluwag dahil naalis na sa isip niyang isa pang ipinag-aalala na baka sa San Fabian palang napahamak na si Meredith. Pero nagkukulot ang loob niya sa isiping kasama nito ang Noah na yon. Do everything para makita natin sila as soon as possible. Marvin, maotoridad niyang sabi. Sisiguraduhin niyang makikita niya si Meredith anuman ang mangyari. Wag lang sanang mangyari na napahamak ito habang kasama nito si Noah. Kung hindi niya alam kung ano magagawa niya sa lalaking iyon. Kinabukasan, naalala niya ang mga kumpanyang sinabi noon ni Noah sa mga magulang niya na pag-aari nito. Noong imbitahan to ng kanyang mama sa mansyon, nagpasya siyang puntahan ng mga yon sa pag-asang makakausap ang lalaki para sitahin kung saan ito dinala si Meredith. Pero mas lalo lamang siyang nawala ng pag-asa. Pareho lang kasing nakuha niyang sagot mula sa mga receptionist na kanyang nakausap sa parehong kumpanya. Isang linggo nang nawawala ang big boss ng mga ito at kasalukuyan pa na pinapahanap ng mga magulang. Sana nga kaya napunta si Noah,
Bumalik na kaya agad ang alaala ni Meredith at mahanap ang kasagutan sa tunay niyang pagkatao? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.